What is up, Gahumers? This is the third part of the year-end talks. And this time, we'll hear learnings, prayers, and reflections from the year 2025 na binahagi sa atin ng dalawa mula sa ating mga youth leaders, Lian and David. Let's hear their 2025 moments of growth. This is the Kristiyanong Kabataan Talks. Enjoy listening. So, syempre, marami rin tayo, hindi lang basta maraming ginawa yung Lord sa buhay natin this year, pero maraming siyang tinuro sa atin. Pero ano yung pinaka natutuhan mo sa Lord this year? Ayun, siguro, ito, na-confirm ko to ngayon lang din, charot. Hindi, joke lang. Hindi, kasi, di ba yung topic ngayon, mental health, kumbaga din dun umiikot yung natin. Hindi, sa akin siguro, pinaka-tinuro sa akin ng Lord ngayon, nabanggit ni Gab kanina, lagi mong sikaping maging mabait sa lahat. Kasi, ang tawag dito, ako kasi pala kaibigan ako eh. Pero, friendly ako, ganyan. Pero tawag dito, ako yung tipo ng friendly na open ako, kunyari close tayo. Kahit walang preno yung bibig ko pag nagbibiroan tayo, ganyan. Walang filter. Parang kung ano yung gusto kong sabihin sa'yo, sasabihin ko, ganyan. To the point na, hindi ako naging aware na may na-offend ako, ganyan. Which is parang, kasi, di ba na-overcome nga eh. Charot. Kasi kilala ko. Hindi, kasi ganun akong tao. And akala ko, parang sa akin, parang wala lang. Kasi parang yung sa akin nun dati, na wala kayong magagawa, ganito na ako, parang hindi ko parang ako ba yung mag-a-adjust, ganon. And yun yung kinorek sa akin ng Lord, na one time na ito na ako, tanggapin yung parang ganon, na akala ko na bakit ako, parang wala, parang sa akin na dinedenay ko pa na okay lang naman yun mga sinabi ko, ganyan, na parang sa biruan natin, wala naman akong maling nasabi, ganyan, na parang ang saya-saya lang natin, ganon, which is, ako lang pala yung masaya, na hindi ako naging aware na may na-hurt ako, ganyan, and yun yung time na na-realize ko lang na may nag-approach sa akin na, na leader, ganyan, na parang, uy, ganito, ganyan, na parang, na-hurt mo daw si ganito, ganyan. And dun pinaisip sa akin ng Lord na na hindi lahat ng tao, tawag dito, para kaparehas ko, or hindi lahat ng tao masaya sa lahat ng oras. And hindi lahat ng jokes ganyan na parang nino-normalize lang ayun, masaya lang ganun, na parang ang kasi nun parang ayun, to the word na nang lalait, ganun na yung mga yung mga, alam mo parang nino-normalize na lang na hindi ko alam na dark humor, ganun, na hindi ko alam na insecurities na pala nila yon, ganyan. And yun yung tinuro sa akin ng Lord na nung kinausap ako, then tumatak yun sa isip ko na parang hala, hindi ako aware na may nasaktan na pala ako, ganyan, na parang doon na parang alam mo yung nag-breakdown ako. Tapos parang inano sa akin ni Lord na, bakit ka magbe-breakdown? Ganyan yung nararanasan ng mga nasabihan ko ng mga na-offend ko, ganyan. And sabi ko, Lord, ganito pala yung feeling. Nun. And siguro, ayun yung masasabi ko na isa sa mga napagtagumpayan ko. Kasi ngayon, parang nagiging aware na ako sa mga lalabas sa bibig ko, sa mga magiging, sa mga biruan namin. Although, parang kasi, ang friends ko nun, Christian. Parang akala ko nun, mauunawaan nila lahat ng sasabihin ko. Na yun pala dapat na, syempre, Christian tayo. Hindi dapat kapag nakaupo tayo sa isang lamesa, tapos ganun yung usapan, mga tawag dito, chismis, mga bardagulan, mga dark humor, gano'n, na parang hindi napapapurihan yung Lord sa mga ganong usapan sa isang table. And yun yung feel ko na-overcome ko na talaga ngayon. Kasi ngayon, nagiging maingat ako. Parang ngayon, nagpipintig yung tenga ko kapag ayaw ko ng gantong usapan, ganyan. Kaya, ayun lang. Amen. Diba? So, a moment of ulit, growth, diba? Kasi yun yung key para mag-continue lang yung growth natin eh. Yung hayaan natin na makorek yung mga wrong na attitude, behaviors natin, wrongdoings. Natanong ko to last year nung nagpo-podcast, last year, na ano yung
ma-share mong kasama sa mga prayer list mo sa pagpa-fasting natin ngayon? Ano yung mga pinagpipray ko? Siguro sa akin, sound check, 1, 2, 3. Yun, siguro, siguro sa akin yung pinagfo-focus ako talaga ngayon is about self-growth. Sa di lang sa physical, di lang sa mental, kundi pati sa sa spiritual. Kasi yun nga based din sa mga nagiging observation ko nitong mga nakaraan or this past few months, past few years, di ba? Sa ating mga youth or sa akin bilang isang youth, di ba, ando na alam mo yung ang dami mo pang kailangang i-improve, ang dami pang kailangan baguhin sa sarili mo or sa pag-uugali sa actions mo. Kaya as a youth, di ba, yun yung isa sa mga main focus ko ngayon sa prayer ko, na yung i-align uli ni Lord yung pagtingin ko, yung perspective ko pagdating sa mga bagay na spiritual, mga bagay na mental, sa mga bagay-bagay, alam mo na ituwid uli ni Lord. Kasi syempre dahil iba-iba yung mga environment na napapasukan, iba-iba yung mga environment na nakikita mo. Andun na, dahil nga iba-iba yung nakikita mo, andun na yung yung tawag dito, yung pagtingin mo sa ibang mga bagay, di ba, andun na nag-iiba na rin. Kasi nga nagiging iba na yung environment mo, iba-iba yung mga na-encounter mong tao. Kaya ayun, habang mas tumatagal, nandun mas lumalawak hindi naman pakitid yung tao habang tumatanda, 'di ba? Tayo palawak yung understanding natin habang tumatanda, 'di ba? Habang nagmamature, nandun na mas lumalawak. Kaya dapat ayun yung isa rin sa naging focus ko. Kaya yun yung naging isang focus sa prayer ko ngayon, na alam mo yung masabayan ng ng pag-unawa ko yung paglawak ng nasa paligid ko. Kasi yun, bilang isang Kristiyano, 'di ba? Hindi naman sila yung mag-a-adjust sa atin bilang isang leader ng Lord, 'di ba? Hindi naman sila yung mag-a-adjust sa ating mga Kristiyano, hindi tayo mag-a-adjust sa kanila. Kaya para maging isang effective leader, para makita natin yung beauty ng leadership, is kailangan din nating mag-adjust sa sarili natin. Kailangan nating mag-adjust sa pamumuhay, sa lifestyle, sa ginagawa natin. Kasi kung hindi tayo mag-a-adjust, andun na walang mangyayari, walang magiging outcome yung ginagawa natin. Kasi diyan lang naman talaga yun diyan lang naman talaga yung nagkakatalo-talo. Kung ilang beses ka nang nasita, ilang beses ka nang na-correct diyan sa bagay na yan, and hindi mo in-adjust yun, hindi mo binago, di ba? Ayun yung ibig sabihin sa'yo na yung problema nun. Sa ilang beses ka nang niremind, tapos di mo pa binago, ibig sabihin na sa'yo na yung problema nun. Kaya yun, isa yun sa sa mga tawag dito, parang gusto kong ilapit ngayon sa Lord, yung prayer list ko, na yung alam mo yung i-align and yung turuan ni Lord uli, by align ni Lord yung mindset, yung puso ko uli sa Kanya. Kasi ayun nga na di ba? Alam mo, Gulat ako sa ito. hindi na ba intrusive to? Hindi na kapag... Uy, ang laki! Baka madenggue! Dengue ba yun? So, commercial lang, guys. Sorry. Yun, sa akin Linggo pa mapalo at madenggue kayo. ano yun? Uy, ang laki! Dengue! Dengue. Skip ads. Ten. Yan. Yun, siguro isa rin sa sa mga prayer ko ngayon is mabalik yung dating relationship. Hindi pala mabalik, mas mahigitan yung dating relationship na meron ako kay Lord. So, lang guys, tawag dito, backstory. Dati kasi nung bata ako, diba, napaka-prayerful ko. Alam naman siguro yung mga dati pa, yung mga inugat na sa simbahan. Diba na ultimo may makita lang umubo, lalapit ako na yun para ipag-pray. Ganun ako kainit sa Lord dati nung bata. Siyempre habang tumatanda, doon na unting-unting nawawala yung ganun. Kaya yun yung isa sa mga prayer ko na yun, na hindi lang bumalik yung dating faith, kundi mas maging on fire. Di ba gaya ni David sa Bible? Kasi nung una, di ba, mainit siya, pero nung nagkasala siya, andun na
pagtas niya magkasala, pagtas niya magrepent, andun mas naging mainit siya sa Panginoon. Ayun yung prayer ko ngayon kasi yun nga, gaya ng pakikinig ko kagabi nung sa preaching. Ba yung kinakausap ako nun ni Lord eh. Kaya sa office na na ako nun, natitiri eye. kasi tawag dito na nakaka-relate ako dun sa story ni David. Siguro kasi David din ako. Pero alam mo yung tingin kasi natin minsan sa atin, di ba? Pag nagkasala tayo, wala na. Katapusan na ng mundo. Katapusan na natin. Pag nakagawa tayo ng mga bagay na, alam mo yung lang ulit mo ng iniyak sa Panginoon, pero nagawa mo pa rin. Feeling natin, napaka-worthless natin, napaka-walang kwenta natin. Diba? Kaya, doon na tayo natutuldok sa sa hindi na, yun sa pangatlong point atay ni ate. Yung, yung, hindi, bago yung mag-stood up. Yung David fell ba yan? Ha? Fell ata yun. Hindi, yung pagtas nun. Yun eh. Alam ko fell yun eh. Fell short ata yun. Fell short. Diba? Minsan kasi pag nagkakagawa tayo ng mali, diba? Doon na natutuldok eh. Kunyari ako, David fell short. Diba? Sinubok tayo. Lahat naman tayo sinusubok eh. Merong mga lahat tayo sinusubok, and pagtas ng pagsubok, syempre depende naman sa inyo, lahat tayo nagkakasala, pero iba-iba yung natin pag answer natin doon sa pagkakasala natin. Merong iba na nagkasala na hindi na muling bumangon pa, ba yung opposite doon sa ginawa ni David. Merong mga nagkasala na wala na, dahil nga sa isip-isip mo, di ba parang kinokondem mo yung sarili mo na wala na, nagkasala na ako, di na ako pwede magbago. Ilang beses ko na ito pinag-pray, di ko naman mabago-bago. Ba, ando na minsan nagiging ganun yung mindset natin, mindset ko, diba, as a youth Christian, na ayun yung nagiging yung struggle ko talaga this past few weeks, past few months, na nagiging ganun yung mindset ko pag once na nagawa ko ulit yung mga sins na matagal ko nang iniluhod, sinuko sa Panginoon, diba? And kaya yun yung prayer ko ngayon na sa Panginoon, diba, na yung dating David is hindi matulukan dun sa fell short, kundi madagdagan nyo ng stood up sa pinakalas. And pagtas mag-stood up, syempre hindi na uli mag-fell short. Susubukin, pero iba na yung answer, diba? Iba na yung magiging tugon ko sa pagsubok. Kundi imbis na mag-fell short, magiging sagot na dun sa pagsubok sa akin, stood up na, diba? Kaya yun yung prayer ko ngayon. Kasi habang kinakausap ko ng Lord kahapon, kasi pinag-ano ko talaga tawag dito, pinag-iisipan ko, kine-question ko si Lord yun sabi ko, Lord, ikaw ba to? One Lord nga kung ikaw. Hindi, kidding aside, pero yun nga, inaano ko talaga kung si Lord yun. Pero naano ko talaga si Lord yun kasi bigla akong tinapik ni Papa Ray. Kasi katabi ko si Papa Ray, bigla akong tinapik. Sabi, you will become a great leader. Gumagano'n si Papa Ray. Kaya parang sabi ko, nga Lord, ikaw nga to. Sige na, ikaw na. Kaya yun yung naging isa rin sa mga yun yung naging message, naging tawag dito, nagkabi ko lang yun, nadagdag sa prayer list kayo. Yun, isa yun sa mga prayer list na meron ako ngayon. Ayun nga kasi muntik na huminto kumbaga parang nawawalan na ako ng hope. Kaya yun, siguro papasok na rin yun sa karon ng doubt sa sarili. Kasi ayun nga, dahil paulit-ulit nandun na parang patuloy na ini-insist ni Satan sa isip mo, wala ka na, ilang beses mo na yan, hindi mo pa rin mapagtagumpayan, wala na, sakit ka na. Parang ginaganon ka na ni Satan kasi ang beses mo na yung pero hindi mo pa rin mapagtagumpayan. Pero kagabi, ayun yung bumabagabag talaga sa isip ko ng mga nakaraan. Kaya nung last 2 weeks sa tayo, ayun yung yung iniyak ko sa Panginoon. Kasi hindi ko na talaga kaya kasi naguguluhan na talaga ako. Yun, lang guys, secret lang, nireveal ko. Pero yun talaga yung
nagugulumihanan ako. Kumbaga na ano yung isip ko kasi hindi ko na talaga alam gagawin ko nun. Kumbaga parang nahuhulog na ako sa sa despair. Kasi ayun nga parang ano ko na parang paulit-ulit na lang ba pray, gawa ulit. Parang nagiging gano'n na lang. Pero alam ako gabi sa ngayong week of fire sa mga naging message kasi gusto kong mabalik yung yung leadership sa buhay ko eh. Gusto kong mabalik yung presence, yung anointing ng Lord. Kasi pag walang anointing, doon na wala kang masyashare na tao. Gusto ko kasi magamit uli ng Lord yung buhay ko gaya ng paggamit niya sa akin dati. Kasi grabe talaga yung paggamit ng Lord sa buhay ko nung panahon na medyo bata-bata pa. Kaya yun yung yung naging prayer. Isa sa mga prayer ko ngayon na yun yung ni-reveal sa akin ng Panginoon kagabi and sa buong week of fire, diba? To become an effective leader again, diba? Ayun yung mga isa sa mga kailangan kong gawin. Kaya yun yung yung mga siguro yung parang mga main event ng prayer ko, ng prayer list ko ngayong fasting. Kaya yun lang po. Hindi pa tatapos, Gahumers, may kasunod pa. Don't hesitate to get back sa mga episodes na hindi mo napakinggan because there's so much more to learn from those. Stay tuned, follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel, like, comment, and share. Kristiyanong Kabataan ng Pag-asa ng Bayan. This is the Kristiyanong Kabataan Talks.